May mga taong tahimik lang ang pangalan sa Bible, pero malaki pala ang impluensya sa kasaysayan. Isa sa kanila ay si Cush, apo ni Noah. Maaaring hindi siya kasing tanyag ni na Abraham o Moses, pero mula sa kanya nagmula ang ilang pinakamatitinding kaharian sa mundo. At isang anak na nagpasimula ng Babel, ang lugar ng unang rebelyon ng sangkatauhan laban sa Lord. Ang kwento ni Cush ay hindi lang tungkol sa pinagmulan ng mga bansa, kundi paalala kung paano ang isang lahi ay pwedeng gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos o sa sariling kapangyarihan. Pagkatapos ng malaking baha, pinagpala ni Lord si Noah at ang kanyang mga anak, sina Shem, Ham at Japheth, na magparami at punuin muli ang lupa. Si Ham ay nagkaroon ng 4 na anak, sina Cush, Mizrim, Put at Canaan. Si Cush ang naging ama ng maraming lahi na tumira sa mga lupain ng timog ng Mesopotamia hanggang sa Africa, particular sa mga lugar na tinatawag ngayon na Ethiopia at Sudan. Sa Hebrew, ang pangalang Cush ay nangangahulugang itim, kaya madalas na iniuugnay siya sa mga taong may maitim na balat na nanirahan sa timog na bahagi ng mundo. Ayon sa Genesis 10, 7 ng mga anak ni Cush ay sina Seba, Havila, Sabta, Rama at Sabteka, at mula kay Rama ay ipinanganak sina Sheba at Dedan, mga mangangalakal at pinuno sa mga bayan ng Timog Arabia. Pero ang pinakatanyag sa mga anak ni Cush ay si Nimrod, na tinawag sa Biblia bilang unang makapangyarihang lalaki sa lupa at mighty hunter before the Lord. Si Nimrod ang nagtayo ng mga kaharian sa Babel, Erek, Akkad at Kalne sa lupain ng Sinar, na kalaunan ay naging pundasyon ng Babylon at Assyria. Sa pamamagitan ng lahi ni Cush, nagsimula ang mga dakilang kaharian sa daigdig. Ngunit dito rin nagsimula ang pagmamataas ng tao laban kay Lord sa pagtatayo ng tore ng Babel. Habang lumipas ang panahon, lumaganap ang mga taga-Cush sa iba't ibang panig ng mundo at binanggit sila sa maraming aklat ng Lumang Tipan bilang isang makapangyarihang lahi. Sa ikalawang Kronikas 14, natalo ng hukbo ni Haring Asa ang 1,000,000 sundalo ng mga taga-Cush dahil tinulungan sila ni Lord. Sa Isaiah 18 at Zephaniah, ipinakita na darating ang panahon na ang mga taga-Cush mismo ay magdadala ng handog at sasamba sa Lord. Sa kabila ng kasaysayan ng kanilang lakas at kasalanan, nanatili pa rin ang plano ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. Ang buhay ni Cush ay paalala na ang pinagmulan mo ay hindi hadlang o garantiya sa katuwiran. Kahit mula siya sa lahi ni Ham na minsan ay tinuring na sinumpa, ginamit pa rin ni Lord ang kanyang lahi para sa kanyang layunin. Pero makikita rin na ang kapangyarihan tulad ng ipinakita ng anak niyang si Nimrod ay pwedeng maging dahilan ng pagkalayo sa Diyos kapag ginamit sa maling paraan. Ang mga kahariang mula sa lahi ni Cush ay naging dakila, pero bumagsak dahil hindi nila inuna si Lord. Ipinapakita rin ng mga propesiya na kahit ang mga lahing minsang lumayo ay tinatawag pa rin ng Diyos pabalik. Isang larawan ng kanyang habag at pag-ibig sa lahat ng bansa. Bilang mga mananampalataya, tinatawag tayo ni Lord na suriin kung paano natin ginagamit ang lakas, impluensya at mga pagpapala na binigay niya sa atin. Gamitin natin ang ating kakayahan para sa kanyang kaluwalhatian, hindi para sa sariling kapangyarihan. Tulad ni Cush, maaari tayong maging ugat ng mga pagpapala o ugat ng rebelyon. Nasa atin ang pagpili. Dapat tayong maging mga pinunong may takot sa Lord
Mga taong nag-iiwan ng pamana ng pananampalataya sa mga susunod na henerasyon, hindi pamana ng kasalanan o kayabangan. Sa ating pamilya, church at komunidad, gawin nating sentro si Lord sa lahat ng ating desisyon. Tahimik man sa Biblia ang pangalan ni Cush, malalim ang iniwang marka ng kanyang lahi sa kasaysayan. Mula sa kanya nagmula ang mga dakilang bansa at ang mga propesiya ng pagbalik ng mga tao sa Diyos. Ang kanyang kwento ay isang paalala na kahit anong pinagmulan mo, may plano si Lord sa buhay mo. Ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa laki ng kaharian o sa yaman, kundi sa kung gaano katapat sa Kanya. Kaya sa lahat ng ating ginagawa, sikapin nating maging tulad ng taong ginagamit ni Lord para sa Kanyang kaluwalhatian, hindi tulad ng taong nagtayo ng sariling Babel. Salamat sa pakikinig, kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. In the name of Jesus, amen.